What is up guys? Welcome ulit dito sa akin panibagong vlog. So ngayon ipagko-compare natin yung dalawa, yung non-remap na ECU tsaka yung naka-remap na ECU. So ang set ko ngayon is 36mm na throttle body, tapos 10 hose injector, tsaka naka 51mm ako na elbow, tapos carb canister na yung color black, may catalytic pa yun guys. So nung sinalpa ko kasi itong 36mm na throttle body ko, ang gamit ko palang noon stock na ECU. Okay naman siya guys, lakas naman ng damba, lakas ng hatak. Pero pag stock ECU kasi ramdam mo na guys, parang may kulang. Sa stock kasi, sa all stock, sa company stock na Raider, hindi na yung power ng 5 to 8k RPM ata yun. So kapag nag 36mm at 10 holes injector ka, mas ramdam mo na yun guys, kasi ang lakas ng power niya sa umpisa. Tapos sa 5 to 8k parang wala lang. So mas ramdam mo siya pag naka-stock na ECU ka. Kasi nung naka 36mm ako, nung nagpa dyno ako para makita kong ilang horsepower, bago ko kasi pinarimap yung ECU ko, dinyno muna nila para makita yung may pagkumpara nila after ng marimap. So yung dinyno nila, ang lumabas na horsepower ng motor ko is 19. So kung 18 horsepower, 18.2 horsepower ang ang stock na Raider, nung pinadyno to, nag 19 point something, 19.28 ata yun. So kung ganun, edi parang naragdagan ng isang horsepower pag naka 36mm ka sa stock na ECU. Pero yun nga lang, pagdating ng 4 to 5k RPM, nararamdaman ko parang may pugak. Tapos 2 to 3k RPM, siguro dahil na yun sa sa 51mm na elbow. Okay naman siya, malakas yung damba, malakas yung hatak. Yung kada cambio mo guys, ramdam mo talaga siya na humahatak. Yun yung experience ko sa stock. Pero yun, pag ginagamit ko tong motor na naka-stock ECU ako, ramdam ko talaga na parang kulang, parang may kulang sa kanya. Kaya naisipan ko na lang na iparimap na lang para magamit yung full potential ng 36mm ko. So ayun guys, kung wala kayong budget para sa remap or racing ECU, okay lang naman yung stock na guys, ECU. Matipid pa rin naman siya sa gas, although may pagbabago pero konti lang. Hindi naman ganun kalaki yung gas consumption, kasi stock ECU pa rin naman. So ang buga pa rin niya ng gasolina, ganun pa rin, kumbaga mas pino lang siya. Kaya ang ginawa ko guys, nagpa-remap na lang ako ng ECU, kasi nakukulangan ako sa power. Kahit naka 36mm parang kulang pa din. So nagpa-remap ako ng ECU kay Sierra Speedtech. So after remap, ayun, sulit guys. So ayun guys, nagpa-remap ako kay Sierra Speedtech para magamit ko yung full potential nitong 36mm ko. Kasi nakukulangan nga ako sa sa stock na ECU. Stock ECU. So kay Sierra Speedtech, 3,000 yung parimap nila. Pero kung naka 36mm ka, tsaka 10 hose injector, 3,500 yung binayaran ko. So plus 500 siya. Ito, naka-remap na yung gamit ko ngayon. Ramdam na ramdam ko na rin talaga yung power niya guys. So from 19 HP naging 22 horsepower na siya. Yun nga lang, kapag magpapalakas ka talaga ng motor, ramdam na ramdam mo na rin talaga yung yung lakas niya sa gas. Ginusto mo yan eh. Ramdam ko na guys, malakas-lakas na rin siya sa gas. Sa city driving, nasa 35 kilometers per liter na. Nung stock ECU ko, pumapalo ng 45, 48 yan.
Kaya lumakas na siya sa gas. Ewan ko lang sa long ride. So next time na mag long ride ako, ito yung gamitin ko. Yun nga lang, meron lang akong problema sa remap ni Shera. So may 2.5 to 3k RPM. Meron siyang pugak. Pero nung stock ECU ako, malakas yung pugak niya doon guys, sa may 2.5 to 3k RPM. Kaso nung nagpa-remap ako, nung una nag-chat ako na meron pugak sa may 2.5 to 3k RPM, pinabalik nila ako para ipa-retune. And then nung tinitesting ko sa kanila, wala na akong maramdaman. Kasi yung kalsada nila doon, pataas, pababa, tapos may mga humps. Kaya hindi ko ganong ramdam doon. Kaya sabi ko sa kanila, i-testing ko na lang sa labas sa may highway para matesting ko ng maigi. So nung nasa Quirino Highway na ako, yun, ramdam ko meron pa rin. Kaya binalik ko ulit doon nung araw na yun. Tapos nung binalik ko nung araw na yun, sabi nila, sila na yung nag-testing. Okay lang daw yun. Normal lang daw yung ganon. Kasi galing naman daw ako kay Venworks. Pare-pareho lang daw yung yung set ng motor doon. Kaya hindi ko alam kung paano sila nagre-remap doon. Pero marami naman kasi nagpaparamap sa kanila. Kaya doon na ako nagpa-remap. So nung inuwi ko na noon, kasi sabi naman nila normal lang daw yun. So inuwi ko na noon kasi sabi naman nila normal lang daw yun. And then pagka uwi ko, ramdam ko talaga na meron pa. Kaya pinatry ko sa tropa ko. Ayun, naramdaman din niya na meron nga, parang walang power sa 2.5 RPM. Tapos sa tercera, kumakadyot siya. Pagdating ng tercera sa may 3k RPM, kumakadyot siya. Yun din yung sabi ng tropa ko. Kaya nagchat ako sa Sherry, pero wala na silang reply. Kaya hinayaan ko na lang. Kaya ang gagawin ko na lang siguro, magbabalik ko na lang yung stock para matesting ko kung talagang pukak nga ba yun or ano. Kasi wala siyang power ng 2.5 RPM. Tapos pagdating ng 3K, kakadyot-kadyot. Pero sa tercera, pagdating ng 2K RPM, okay pa, smooth. Pero pagpapatakta ng 2.5K RPM, ayun na, nararamdaman ko na yung pugak. Nagparima pa naman ako para matanggal yung pugak. Pero overall naman, maganda yung hatak niya guys. Ang lakas din sa gas. So yun naman yung review ko dito sa may guys, naka-remap. Sulit din yung remap na na ECU. Pero kung wala kayong budget na pampa-remap, tapos nagtitipid kayo sa gas, okay na yung stock ECU guys. Magstay na lang kayo dun. Pero kung gusto nyong mga mote sa kalsada, gusto nyong manibak-nibak, parimap nyo na para maramdaman nyo yung power na may ibibigay ng 36mm. Kasi sulit ako guys nag-enjoy ako sa power na binibigay niya. Kahit na hindi ko naman kaya i-top speed yung motor na to, sulit naman yung kada cambio ko, ramdam ko yung power. Pupunta nga pala kami dito nga pala kami sa Marilaki ngayon. Nagaya sila ng short ride kasama ko kasi iniwan na ako ang bagal ko daw kasi. So ayun lang naman yung masasabi ko guys. Kung sa non-remap na ECU, kung nagtitipid kayo sa gas tsaka wala kayong budget, okay na, mag-stick na kayo sa sa stock na ECU. Malakas din naman ramdam pa rin naman yung yung hatak.
Pero kung gusto nyo ng mas malakas, pa-remap kayo. So next time, testing ko naman kung ano yung pagbabago sa fuel consumption pagdating sa long ride. Kasi nagbabalak ulit akong pumunta ng Baguio eh. Sa stock ECU kasi pag bumabiyaya ako ng Baguio, nasa 58 kilometers per liter yung chill ride niya. So ngayon na naka-remap na ECU, testing ko ulit para maipag-compare ko kung gaano kalakas yung gas consumption nito. So yun lang naman guys yung masasabi ko. Enjoy na lang muna sa biyahe. At hanapin ko muna yung mga kasama ko. Nauna na sila nagbakbakan eh. Alam ko kasi pag magkasama yung dalawang yun, racing na lang yung dalawang yun. Yung carb type kasi naka 28mm, tapos naka racing CDI. Tapos yung FI naman, all stock yun, naka open airbox lang. Sabi ko mauna na sila sa boso-boso, bahala na sila magkarera doon. So enjoy na lang sa biyahe guys.